Hello mga kabayan, ako si Pat, OFW dito sa Taiwan. 10 months na nga pala ako dito. Gusto ko lang i-share yung buhay at routine dito sa abroad. Pagkatapos maligo, kape at tinapay ang aking almusal para may lakas tayo sa trabaho. Pag hindi ka naman nag-almusal, bukod sa pwede kang magkasakit, maaaring manghina ka at hindi makapag-focus sa iyong trabaho. Kaya kailangan laging may laman ang tiyan. Pagkatapos mag-almusal, nag-ayos na ako. Saturday nga pala ngayon, working overtime. 5 days work lang kasi yung trabaho dito sa Taiwan. Dating ng Saturday, overtime pay yun. Kaya 8 oras lang yung overtime ko pagdating ng Sabado. 8 a.m. yung pasok ng umaga, ang out namin ng 5 p.m. Kung mapapansin nyo, nakasibilyan lang ako. Mula Monday hanggang Huwebes, naka-uniform kami. Pero pagdating ng Biyernes at Sabado, pwede kang magsibilyan kahit anong isuot mo. Basta kung saan ka pwedeng maging komportable, okay lang. Di naman kasi ganun kaselan yung company namin. Pagbaba ko ng dorm namin, nakasabay ko yung mga kasama kong ibang lahi. Kaya nag-punch in na ako. Ayan nga pala yung dorm namin, katabi lang ng company. Kaya bago mag-umpisa sa trabaho, tumanaw muna ako sa likod ng building ng company namin. Kaya ito na nga, nag-umpisa na ako sa trabaho. Gusto ko lang ipasilip kung ano yung ginagawa namin. Para ka nga lang palang nag-grinder. Bawal kasing makita yung product ng company. Kaya yan lang yung pwede kong ipakita sa inyo. Bale yung product na ginagawa namin ay yung mga branded na bike. So transition na nga pala, 12 p.m. na. Kaya kakain na ng break time. 1 hour, 12 p.m. hanggang 1 p.m. yung break time namin. So bali dito nga lang pala ako natuto mag-chopstick sa Taiwan. Kasi nung nasa Pinas pa ako, nung baguhan pa lang ako dito sa Taiwan, mga nahuhulog lagi kapag ginagamit ko yung chopstick. Kaya kinakamay ko na lang. Tapos nagkukutsara na lang ako. Pero halos katagalan natuto din ako. Araw-araw ba namang laging pentang yung pagkain mo? Ang ibig sabihin pala ng pentang, yung iba't ibang uri ng potahe nakalagay sa isang lalagyan. Gusto ko nga lang palang i-share yung journey ko bago ko nakarating dito sa Taiwan. Ang dami ding mga pagsubok at hindi naging madali bago ko nakarating dito. Maan din ako sa butas ng karayon. Kaya sa mga nag-a-apply dyan, tiyaga at sipag lang yung kailangan nyo kung gusto mo talagang makadating dito sa Taiwan at makapag-abroad. At para matupad mo kung ano yung inaasam na pangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo na rin. Hindi talaga biro ang pag-apply papunta sa abroad. Kailangan mo talagang magsakripisyo. Kailangan mong tiyagaan at habaan ang pasensya mo. Kagaya ko, noong meron na akong flight ticket at schedule papunta dito sa Taiwan, pero nagka-aberya pa. Nag-positive ako sa COVID. Tapos na-reschedule yung flight ko. Akala ko noon hindi na ako matutuloy. Nagdanas din ako ng stress at depression dahil doon. At hindi lang yon, noong ihahatid na ako sa airport, bigla kaming na-aksidente. Akala ko nga mahuhuli na ako sa flight ko noon. Grabe yung pinagdaanan ko bago ako makarating dito. Kaya sobrang laking pasasalamat ko sa Diyos na natuloy pa rin ako dito. Ito kasi yung pangarap ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko na rin. Kaya sa mga kapwa ko na nangangarap, huwag lang kayong sumuko sa pag-apply. Lagi lang din kayong magdasal at manampalataya at manalig sa Diyos. Kung para sa'yo naman yung inaasam mo, ipagkakaloob yan ng Lord, huwag ka lang basta susuko. Siyempre, samahan mo rin ng sipag at tiyaga. Kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. Ganun talaga. Hindi naman madali ang lahat. Lahat ng bagay kailangan mong paghirapan. Sa una lang naman mahirap yan. Kaya laban lang, huwag kang susuko kabayan. After nga pala ng break time, ito na naman, trabaho na naman. Trabaho ng 1 p.m. hanggang 5 p.m. Pagtapos ng trabaho, naglinis muna kami ng pwesto. Kasi kailangan malinis pagdating ng Lunes. Nagpunas-punas muna ako dyan. Pagkatapos naming maglinis, lumabas na ako para mag-out. 5 p.m. na kasi.
Paglabas ko nga pala ng company, umaambon. Ito yung isa sa pinaka-favorite ng mga empleyado. Last day na kasi ng trabaho, makakapagpahinga na. Kasi kinabukasan ay Sunday. So nag-punch out na ako para makadiretso na sa aming dorm at makapagpahinga. Ganun lang yung routine dito sa Taiwan. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood.